Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kabanalan ay hindi lang para sa pari, hindi lang para sa madre, at hindi lang po para sa mga santo? Paano kung ang pinakamalaking hinihingi po ng Diyos sa'yo ay hindi po extraordinary miracle, kundi simpleng katapatan sa araw-araw? Ito po ang mensahe na paulit-ulit po na ibinibigay kay Sister Lucia ng Fatima. At kapag narinig mo po ito, maaaring magbago ang tingin mo sa buhay. Dahil sa panahon po ngayon, maraming tao ang pagod, ang anxious, ang distracted, ang spiritually empty. At akala po natin, kailangan nating gumawa ng napakalaking bagay para maging banal. Pero ayon po sa mensahe ng Fatima, ang ordinaryong katapatan sa Diyos ay maaring maging daan ng kabanalan. Now, ito po ang unang tanong ng marami. Bakit may apparitions? Bakit nagpapakita si Maria? Bakit kailangan pa ito kung may Biblia na? At dito po maraming nalilito. Una, linawin po natin, hindi po nadagdagan ang Biblia. Kapag may apparition po, hindi po ito bagong Bible. Hindi po ito dagdag ng doctrine. Hindi po ito bagong paraan ng kaligtasan. Ang tawag po dito ng simbahan ay private revelation. In Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, sinasabi po dito, God has spoken to us by His Son. Ito pong malalim na katotohanan. Sa Christianity po, si Jesus ang fullness ng revelation. Ibig sabihin po nito, kumpleto na ang public revelation kay Kristo. Wala nang bagong misaya, wala nang bagong gospel, wala na bagong paraan ng salvation. Kaya kapag may tunay po na apparition, hindi po nito pinapalitan si Jesus. Sa halip, ibinabalikan nito kay Jesus. Ano talaga pong purpose ng apparitions? Ito pong madalas na hindi naiintindihan. Ang tunay po ng Marian apparition ay hindi po para gumawa po ng bagong religion. Ang purpose po nito ay paalalahanan ng mundo, tawagin ang tao sa repentance, ibalik ang tao sa prayer, ilapit muli ang tao kay Kristo. Now, isipin mo po ito. Kapag ang anak ay naliligaw, napapariwara, nalalayo sa Diyos, natural lang po na ang isang ina ay tatawag pabalik. Ganon din po ang role ni Maria sa authentic apparitions. Na ito pong realidad dito. Hindi po si Maria ang sentro po ng tunay na apparition. Si Kristo po pa rin. Kapag ang isang apparition po ay hindi nagtuturo ng repentance, hindi nagtuturo ng prayer, hindi nagtuturo ng obedience sa Diyos, nako, malaking warning sign na po yon. Dahil ang tunay po na apparition, laging nagtuturo po pabalik sa Ebanghelyo. Bakit pinapayagan po ng Diyos ito? Ito po kasing mas malalim po na tanong. Kung makapangyarihan po ang Diyos, bakit hindi na lang siya diretsong magsalita? Tandaan po natin ito. Ang Diyos po ay gumagamit pa rin ng tao. Sa buong Biblia po, gumagamit ang Diyos ng prophets, ng apostles, ng angels, ng visions, ng heavenly signs. Hindi po dahil kulang siya, kundi dahil nais niyang tawagin ang tao sa conversion. In Amos 3:7, sinasabi po dito, Surely the Lord God does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. Hindi po ito bago sa history ng salvation. Mula pa po sa Old Testament, may visions na, may heavenly encounters na, may divine messages na. Now, Abraham saw angels, Moses encountered God, Isaiah saw heavenly visions, Ezekiel saw symbolic revelations. Kaya hindi po anti-biblical ang possibility po ng supernatural apparitions. Now, ito po kasing critical na question. Biblical ba ang apparition? Well, diretsong sagot, yes. May biblical basis po ang supernatural appearances. In Matthew 17 verse 3, sinasabi po dito, nagpakita sina Moses at Elijah sa transfiguration. Pansinin niyo po ito, patay na si Moses at Elijah sa earthly life, pero pinayagan sila magpakita. Bakit? Para palakasin po ang revelation tungkol kay Kristo. In Acts chapter 9, sinasabi po dito, nagpakita si Jesus kay Saint Paul. Binago po nito ang buong buhay ni Saint Paul. In Revelation chapter 12, a woman clothed with the sun. At maraming church fathers po ang nakakakita rito ng connection kay Maria. Hindi lang po ito literal na woman, kundi simbolo rin po ng Israel, ng church, at Marian imagery. Na ito pong napaka-importanting balanse dito. Linawin pa rin po natin ito ng mabuti. Hindi po lahat ng supernatural claim ay totoo. Hindi po lahat ng vision ay mula sa Diyos. In 1 John chapter 4 verse 1 sinasabi nga, test the spirits. Mismong Biblia po ang nagsasabi na huwag basta maniwala agad. Kaya ang simbahan po ay maingat, mabagal mag-approve, nag-iimbestiga, nagdi-discern. Paano po mag-discern ang simbahan? Hindi po dahil may miracle, automatic na agad approved na. Tinitingnan po ng simbahan kung may contradiction ba sa Biblia, kung may contradiction ba sa doctrine, ano ang bunga nito, kung nagdadala ba kay Kristo, kung may repentance ba, may humility ba,
Well, yan po ang mga basihan ng simbahan para aprubahan po ang isang apparitions. Now, ito pong napaka-importanting reality dito. Ang tunay po na apparition ay hindi po nagsisenter sa celebrity ng visionary. Ang focus po nito, ang Diyos. Bakit Fatima ang naging napaka-importante? Kasi noong 1917, tatlong simpleng bata lang, si Lucia, si Jacinta, si Francisco, ang pinili. Hindi po mga theologians, hindi po mga scholars, hindi po mga powerful people. Now, ito pong napakalalim na mensahe dito. Madalas ginagamit po ng Diyos ang simple, ang humble, ang ordinary. In 1 Corinthians chapter 1 verse 27, sinasabi po dito, God chose the weak things of the world. At ano pong mensahe ng Fatima? Hindi po komplikado, hindi po secret knowledge, hindi po hidden codes. Pray the rosary, repent, return to God, offer sacrifice for sinners. Yan po ang pinakamensahe. Pansinin niyo po ito, wala pong bagong doctrine. Ang mensahe po ay bumalik sa Diyos. Now, isipin niyo po ito. Mahigit 100 years na ang nakalipas. Pero iyon pa rin po ang problema ng mundo ngayon. Pagkawala ng prayer, pagkawala ng repentance, pagkawala ng purity, pagkawala ng Diyos sa gitna po ng buhay. Ano pong mensahe na kayang magbago po ng buhay? Ito pong isa sa pinakamalalim na sinabi mismo kay Sister Lucia. Ayon nga po sa kanyang testimony, sinabi ni Jesus na the sacrifice required of everyone is the fulfillment of his duties in life. Now, ito pong malalim na reality. Ito pong hindi naiintindihan ng marami na akala natin holiness equals to extraordinary visions. Holiness equals to dramatic miracles. Holiness equals to mystical experiences lang. Pero ayon nga po sa ating Panginoong Kristo, ang tunay po ng kabanalan minsan ay pagiging faithful sa parent, pagiging tapat sa asawa, ang pag-aalaga ng pamilya, ang paglaban sa temptation araw-araw, ang pagiging honest sa trabaho, ang pananatiling mabuti kahit walang nakakakita. Ibig sabihin po nito, ang ordinaryong buhay mo pwedeng maging daan po ng kabanalan. Now, ito po ang nakakalimutan ng marami. Maraming tao ang iniisip na hindi ako magiging santo. Bakit? Dahil ordinaryo lang daw sila. Pero ang Fatima ay parang sumisigaw. Diyan ka mismo tatawagin ng Diyos sa pagiging ordinaryo mo. Hindi po lahat tatawagin na maging martyr. Pero lahat po ay tinatawag na maging faithful. At minsan po, iyon ang pinakamahirap. Ang magmahal kahit nasasaktan, ang magpatawad kahit mahirap, ang magdasal kahit dry, ang manatiling tapat po kahit walang appreciation. Iyan po ang tunay na sakripisyo. At tayo nga po sa mensahe kay Lucia, iyon ang penance na hinihingi po ni Kristo sa maraming tao ngayon. Ito pong hindi pa napapansin ng marami. Mas madaling maging spiritual sa harap po ng tao kaysa maging banal sa ordinaryong buhay. Now, ito po ang realidad. Mahirap magpatawad araw-araw. Mahirap magmahal kahit pagod ka na. Mahirap magdasal kahit dry ang pakiramdam. Mahirap po manatiling tapat kahit walang appreciation. Pero ayon po sa Fatima, dito po nahuhubog ang kabanalan. Ito pong mas madalas na batikusin. Paulit-ulit lang naman yan. Pero ang rosary po ay hindi po empty repetition. Ito po ay meditation sa buhay mismo ni Kristo. In Luke chapter 1 verse 28, sinasabi po dito, Hail full of grace. In Luke chapter 1 verse 42, sinasabi po dito, Blessed are you among women. Ang Hail Mary po mismo ay galing sa Biblia. Kaya ano pong malalim na punto dito? Habang inuulit mo po ang dasal, pinagninilayan mo ang buhay ni Jesus, paghihirap niya, pagkabuhay muli, plano ng Diyos. At ayon po sa maraming santo, ang rosary po ay spiritual weapon laban sa kasalanan. Kaya ito po ang tanong ng marami. Kung may Biblia na, bakit may apparitions pa? Dahil kahit alam po ng tao ang katotohanan, nakakalimot pa rin po tayo. Kaya ano pong reality dito? Alam po nating magdasal, magsimba, alam po nating umiwas sa kasalanan, pero ginagawa ba natin? Minsan po, kailangan ng mundo ng paalala, ng wake-up call, ng conversion. Dahil iyon po ang purpose ng authentic apparition. Kaya ito po isa sa pinakasentro po ng Fatima. Marami pong nagtatanong na bakit Heart of Mary. Sa Biblia po kasi ang heart ay simbolo po ng inner life, ng love, ng will, ng suffering. In Luke chapter 2 verse 35 sinasabi dito, a sword will pierce your own soul too. Ito po ang malalim na reality. Ang Immaculate Heart ni Maria ay pusong lubos na nagmamahal po sa Diyos. At ayon nga po sa Fatima, nasasaktan ito dahil sa kasalanan, paglapastangan, paglayo ng tao kay Kristo. Kaya ito pong madalas na hindi alam ng marami. Hinihiling po ni Mama Mary ang confession, ang communion, ang rosary, ang meditation sa unang Sabado po ng 5 magkakasunod na buwan. Bakit?
Hindi po superstition. Hindi po yan magic formula. Ito po ay repentance, reparation, at deeper conversion. Kaya ito pong reality ng modern world. Social media overload, ang fear, ang comparison, ang emptiness, ang pagkawala ng prayer. At dahil po dito, nawawala ang kapayapaan. In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sinasabi po dito, "Do not be anxious." At ano pong sagot? Prayer. Dahil pinapaalala po nito, hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Diyos. May saysay ang ordinaryong buhay mo. Kaya ano pong malalim na reality? Hindi mo po kailangan na maging famous para maging banal. Minsan po, ang pinakamalaking kabanalan ay pagiging faithful araw-araw. Now, ito pong mahalagang balance. Ang Fatima po ay hindi tungkol sa panic. Ito po ay tungkol sa repentance, sa hope, sa mercy, sa conversion. At ang sentro po ng lahat, si Jesus Christ. Dahil ang tunay po ng Marian devotion, laging papunta kay Kristo. Ang mundo po ngayon ay naghahanap po ng excitement, ng signs, ng extraordinary experiences. Pero minsan po, ang tunay na mensahe ng Diyos ay simple lang. Pagdasal ka, magbalik loob ka, maging tapat ka, mahalin mo ang Diyos araw-araw. At kapag ang mundo po ay maingay, tawag po ng Diyos ay tahimik lang. Kapag ang mundo ay distracted, ang paalala po ng langit ay malinaw. At habang marami pong naghahanap ng extraordinary signs, baka ang tunay po na himala ay manatiling tapat sa Diyos sa ordinary na buhay mo. Maring hindi ka po tawagin para baguhin po ang mundo, pero baka tinawag ka ng Diyos para maging banal sa buhay po na mayroon ka ngayon. Kaya kung nagustuhan niyo po ang video nito, please comment down below. Mary leads me to Jesus. Please like and share, ibahagi po natin ito. At supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.